Kahapon mga kapupong muling uminit ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos magsagawa ang militar ng Estados Unidos ng isang makabagong operasyong militar laban sa isang pasilidad ng Iran na ginagamit sa pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga submarine at iba pang sasakyang pangdagat. Ang pag-ataking ito ay naging mahalaga dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumamit ang Estados Unidos ng one-way unmanned surface vessels o sea drone sa isang aktual na sagupaan. Ang mga ito ay maliliit na bangkang walang sakay na tao na kontrolado mula sa malayo at may dalang pampasabog upang direktang salpukin ang kanilang target. Dahil dito, itinuturing ang operasyon bilang isang bagong yugto sa pagunlad ng makabagong teknolohiya sa sagupaan sa dagat. Ayon sa United States Central Command o CENTCOM, ang layunin ng operasyon ay pahinain ang kakayahan ng Iran na suportahan ang mga operasyong pangdagat nito, lalo na ang mga aktibidad na umano'y nagbabanta sa kaligtasan ng mga komersyal na barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Ang target ng pag-atake ay isang pasilidad na ginagamit sa pagpapanatili ng mga submarine at iba pang sasakyang pandigma ng Iran. Inaasahan ng Estados Unidos na sa pagsira sa pasilidad ay mababawasan ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng mga operasyong militar sa karagatan. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng operasyong ito ay ang paggamit ng mga sea drone. Dahil walang taong sakay ang mga ito, nababawasan ang panganib sa buhay ng mga sundalo at nagiging mas eksakto ang pag-atake. Ipinapakita rin nito ang patuloy na pagbabago ng teknolohiya sa larangan ng sagupaan, kung saan mas ginagamit na ang mga sistemang pinapatakbo mula sa malayo kaysa sa mga tradisyonal na paraan ng pakikipaglaban. Nagkakaiba man ang estilo ng pag-uulat ng mga media outlet, pare-pareho ang pangunahing impormasyon na kanilang inilahad. Sa ulat ng Al Jazeera, binigyang pansin ang video ng operasyon at ang kauna-unahang paggamit ng Estados Unidos ng drone boat sa aktual na sagupaan. Tinalakay rin nila ang posibleng epekto ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan at ang maaaring maging epekto nito sa mga sibilyan. Samantala, ang NDTV ay higit na nakatuon sa teknolohiyang ginamit sa operasyon. Ipinaliwanag nila kung paano gumagana ang mga sea drone at kung bakit mahalaga ang paggamit nito sa modernong sagupaan. Ayon sa kanilang ulat, maaaring magsimula ito ng mas malawak na paggamit ng mga unmanned system sa mga susunod na operasyong militar ng iba't ibang bansa. Sa kabilang banda, naging mas direkta ang pag-uulat ng Reuters. Nakabatay ang kanilang balita sa opisyal na pahayag ng CENTCOM na nagsabing ang target ay isang pasilidad para sa pagpapanatili ng mga submarine at barko ng Iran. Sinabi rin nila na ang layunin ng operasyon ay hadlangan ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng mga pag-atake laban sa mga komersyal na sasakyang pangdagat. Hindi na sila nagbigay ng malawak na pagsusuri at nanatili lamang sa mga impormasyong nakumpirma ng mga opisyal na mapagkukunan. Anyway, mga kapupong, nagkakaisa ang tatlong ulat na ang Estados Unidos ay matagumpay na gumamit ng sea drone sa unang pagkakataon sa isang aktual na sagupaan laban sa isang mahalagang pasilidad ng Iran. Ipinapakita ng pangyayaring ito ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa larangan ng depensa at ang pagbabago ng mga estratehiya sa modernong sagupaan. Ayon sa mga eksperto, maaaring hikayatin ng insidenteng ito ang mas maraming bansa na bumuo at gumamit ng katulad na teknolohiya. Gayunman, maaari rin itong palalain ang tensyon sa gitnang silangan at magkaroon ng malawak na epekto sa seguridad at katatagan ng mga tao sa mundo sa mga susunod na taon. Ipinapakita rin ng pangyayaring ito na patuloy na nagbabago ang paraan ng mga makapangyarihang bansa sa pagsasagawa ng mga operasyong militar dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Ang paggamit ng sea drone at iba pang unmanned system ay nagbibigay ng kakayahang magsagawa ng mga operasyon ng mas mabilis, mas eksakto, at may mas mababang panganib sa mga sundalong kasali sa sagupaan. Gayunpaman, kasabay ng mga benepisyong ito ay ang pagtaas ng pangamba ng maraming eksperto na maaaring humantong ang ganitong mga inobasyon sa mas madalas na paggamit ng makabagong sandata sa mga sigalot ng iba't ibang bansa. Maaari rin nitong hikayatin ang ibang mga bansa na paunlarin ang sarili nilang mga katulad na teknolohiya upang mapanatili ang kanilang kakayahang militar. Dahil dito, mahalaga ang patuloy na pag-uusap at kooperasyon ng mga bansa upang maiwasan ang mas malawak na hidwaan at mapanatili ang seguridad at katatagan ng mga tao sa mundo, lalo na sa mga rehiyong may matinding tensyon. Mga kapupong, muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan matapos ideklara ng Iran na nililimitahan nito ang pagdaan ng mga dayuhang barko sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang rutang pangdagat sa buong mundo.
Agad namang tumugon ang Estados Unidos at iginiit na dapat manatiling open ang rutang ito para sa international shipping alinsunod sa international law. Dahil dito, muling naging sentro ng pandaigdigang atensyon ang rehiyon na matagal nang nakararanas ng alitan. Kasunod ng deklarasyon ng Iran, nagsagawa ang Estados Unidos ng serye ng airstrikes laban sa ilang military facilities. Kabilang sa mga tinamaan ang missile launch sites, command centers, communication systems, at iba pang strategic installations. Sinabi ng Washington na layunin nitong bawasan ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng mga pag-atake laban sa commercial vessels at mapanatiling ligtas ang isa sa pinakamahalagang rutang pangdagat na dinaraanan ng pandaigdigang trading. Hindi naman nagpatinag ang Iran. Bilang tugon, naglunsad ito ng missile at drone attacks na tumama sa ilang lugar na may presensya ng mga puwersa ng Amerika sa Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman at Jordan. Ayon sa Tehran, anumang bansang susuporta sa military operations ng Estados Unidos ay maaari ring maging target. Samantala, mariing kinondena ng mga bansang ito ang mga insidente at iginiit na hindi sila direktang sangkot sa kasalukuyang sagupaan. Naging sentro rin ng usapin ng isang commercial container vessel na tinamaan ng missile attack. Nagdulot ito ng sunog at naging sanhi ng pagkasawi at pagkasugat ng ilang tripulante. Sinabi ng mga opisyal ng Estados Unidos na isa itong seryosong banta sa seguridad ng international shipping at isa sa mga dahilan ng isinagawang military response. Patuloy pa ring iniimbestigahan ang buong pangyayari upang matukoy ang lawak ng pinsala at ang epekto nito sa mga susunod na operasyon sa dagat. Sa mga oras na tumitindi ang tensyon, mabilis ding naapektuhan ang pandaigdigang merkado. Ang Strait of Hormuz ay dinaraanan ng malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng oil at liquefied natural gas. Ayon sa mga eksperto, anumang pagkaantala sa rutang ito ay maaaring magdulot ng kakulangan sa supply ng oil, pagtaas ng presyo ng energy at pagbagal ng pandaigdigang trading. Maraming negosyo at shipping companies ang patuloy na nagmo-monitor sa sitwasyon dahil anumang pagbabago ay maaaring makaapekto sa kanilang operasyon. Tuluyan na ring nahati ang mga naunang diplomatic efforts na naglalayong pababain ng tensyon. Parehong inaakusahan ng Iran at Estados Unidos ang isa't isa ng paglabag sa ceasefire na naunang napagkasunduan. Dahil dito, muling umigting ang palitan ng military operations at mga pahayag mula sa magkabilang panig, bagay na lalo pang nagpalabo sa posibilidad ng agarang kasunduan. Nanindigan si Pangulong Donald Trump na magpapatuloy ang Amerika sa pagprotekta sa commercial shipping at sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Sinabi rin ng kanyang administrasyon na nananatiling open ang Estados Unidos sa usapan kung hihinto ang Iran sa mga pag-atake laban sa mga barko at military assets. Sa kabilang panig, iginiit ng Iran na patuloy nitong ipagtatanggol ang pambansang seguridad at hindi ito uurong sa harap ng anumang military pressure. Patuloy namang kumikilos ang Oman at iba pang bansa upang magsilbing tulay ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Umaasa ang kanilang mga representatives na maibabalik ang diplomatic dialogue bago pa lumawak ang sagupaan. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto na nananatiling mataas ang panganib ng mas malaking krisis kung magpapatuloy ang palitan ng mga pag-atake at military operations sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng mga bansa sa Asia at iba pang rehiyon ng bawat development. Naniniwala ang maraming eksperto na ang magiging direksyon ng krisis ay may malaking epekto hindi lamang sa presyo ng oil at energy, kundi maging sa pandaigdigang trading, supply chain at katatagan ng pandaigdigang ekonomiya. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng mga tao sa mundo para sa diplomasya, pagpigil sa pagtaas ng tensyon at mapayapang pagresolba sa sitwasyon bago pa ito magkaroon ng mas malawak na epekto sa iba't ibang panig ng mundo.